Ika-6 na kabanata, Buntal ng Kaluluwa. Ang huling tali ay hindi gawa sa lubid, gawa ito sa alaala, paniniwala at katotohanang hindi mo na kayang takasan. Tahimik na naman ng paligid, pero ngayon, hindi na ito tahimik na nakakatakot. Tahimik siya na parang naghihintay, parang gubat na alam mong may mangyayari pero hindi pa sinasabi kung ano. Bit-bit ni Aro ang 3 piraso ng banahaw. Sa tuwing hinahawakan niya ang mga ito, tila tumitibok. 3 pagsubok, 3 tagumpay, pero alam niyang wala pang kasiguraduhan. Si Binay palaging nauuna sa kanya, pero ngayong papasok sila sa huling bahagi ng gubat, nasa likuran na siya ni Aro. "Bakit hindi kayo nauna ngayon?" tanong ni Aro. "Dito, hindi ako pwedeng manguna," sagot ni Binay. "Ito ang lugar kung saan kailangang ikaw mismo ang pumili ng daan." Tumigil sila sa isang malalabing niyog na lugar. Sa gitna, may bilog na espasyo na may manipis na ulap, parang usok na gumuguhit sa hangin. Sa gitna ng ulap, may mga tali, mga buntal na nakalaylay mula sa mga puno na parang hindi talaga puno, kundi mga kaluluwa. Mula sa sinaunang paniniwala ng mga mangyan, ang buntal ay isang panali. Ginagamit ito para itali ang kaluluwa sa katawan ng isang tao o para gabayan ito pabalik kung ito'y naligaw. "Bakit ko kailangang gumawa ng sarili kong buntal?" tanong ni Aro. "Dahil naligaw ka, at kung gusto mong makalabas sa gubat ng kaluluwa, kailangan mong itali ang sarili mo muli sa mundong pinanggalingan mo." Tumupod si Aro sa gitna ng bilog. Sa kanyang harapan, unti-unting bumagsak ang mga imahe sa manipis na ulap. Hindi ito multo. Ito ang kanyang buhay. Ang batang Araw na umiiyak habang iniiwan ng kanyang ina ang bundok. Ang Araw sa Maynila na nagtanggi sa kanyang apelyido. Ang Araw na nagbura ng kanyang tunay na pagkatao para lang hindi siya pagtawanan. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang ama, nakangiti lang, tahimik, hawak ang parehong kwintas na suot niya ngayon. Mula sa lupa, lumitaw ang 4 na piraso ng hibla, manipis, kulay abo at malamig sa balat. "Yan ang unang bahagi," sabi ni Binay mula sa likod. "Ang alaala, itali mo ang sarili mo sa mga nangyari kahit masakit." Tinahak ni Araw ang una, binuhol niya ito sa kanyang pulso. Ramdam niya agad ang init, para bang binabalikan niya ang lahat ng panahon, pilit niyang kalimutan. Sumunod na lumitaw ang 2 hibla, paniniwala. Dito mo igapos ang sarili sa lahi mo. Kung hindi ka man tumubo dito, dito ka naman nanggaling. Buhol ulit, at ang puso ni Aro tila lumalawak. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola, ang mga ukit sa kisimang ng lumang bahay, ang tunog ng kulintang, ang sayaw na hindi niya naranasan pero parang alam na ng kanyang katawan. Ang 3 hibla, takot. "Huwag mong kalimutan ang takot," dagdag ni Binay. "Hindi mo kailangang itong talunin. Kailangan mo lang tanggapin na parte ito ng lakas mo." Hindi madali. Ang buhol ay parang apoy sa balat, pero tinanggap niya. At sa kanyang mata, tumulo ang isang luha. At ang huli, katotohanan. Ito ang pinakamaliit na hibla pero pinakamatulis. Bago niya ito itali, tumingin siya sa paligid. At doon niya nakita sarili niya, ang kanyang kabuuan. Hindi perpekto, hindi pulido, pero totoo. Tinawid niya ang tali at sa uling buhol ay nagsimulang lumiwanag ang buong paligid. Ang 4 na banahaw na nasa bayong niya ay umangat sa ere, nagsama-sama at nabuo ang isang piraso ng kahoy na may ukit, isang anting-anting. Lumapit si Binay. "Yan ang katibayan na nakatali ka na, buo ka na, kaya mo nang umalis." "Pero si tatay," tanong ni Aro. Ngumiti si Binay. "Hindi mo na siya kailangan hanapin. Nahanap mo na ang sarili mo at yun ang lagi niyang gusto para sa'yo." Luminga si Aro sa paligid. Wala na ang usok, ang mga puno tahimik na, ang mga kaluluwa wala na,
Ang langit dumaan na muli sa liwanag. Naglakad silang dalawa palabas sa gubat. At sa huling hagbang niya palabas, hindi na siya si Aro na taga Maynila. Siya ay si Aro, anak ng lupa at ugat, isang mangyan na muling ipinanganak sa gubat na hindi lahat ay pinapapasok. Kung nabitin ka sa kwento ni Aro, huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito. Sa susunod na kabanata, matutuklasan natin ano ang dala ni Aro mula sa gubat ng kaluluwa at may naiwan ba siyang hindi pa lubos na natatapos. Abangan ang ika-7 kabanata.